Ay, welcome again sa ating pagpapatuloy sa ating social media apostolate na lags. Dalangin ko na ang bawat sa inyo ay nasa mabuting kalagayan sa araw na ito. So shout out sa ating mga masugid na taga pagsubaybay ng ating social media apostolate na lags. At sana kayo ay natulungan sa ating ibinabahagi sa inyo na mga mensahe sa bawat araw, lalo na sa mga nakarang araw ng ating simbang gabi o Misa de Gallo. Mga kapatid, napakalapit na po na magtapos ang ating paghahanda at sasapit na tayo sa ating pagdiriwang ng Pasko ng pagsilang ng ating Panginoon. Siguro ang bawat isa ay naroon na yung pananabik sa nalapit na pagdiriwang ng Pasko. Mga kapatid, samahan niyo muli si Father Ron upang ating pakinggan ang Ebanghelyo para sa araw na ito, araw ng Lunes. Ang pagbasa na ito ay para sa ating simbang gabi o Misa de Gallo. Mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 1, verses 57 to 66. When the time arrived for Elizabeth to have her child, she gave birth to a son. Her neighbors and relatives heard that the Lord had shown his great mercy toward her, and they rejoiced with her. When they came on the 8th day to circumcise the child, they were going to call him Zechariah after his father. But his mother said in reply, "No, he will be called John." But they answered her, "There is no one among your relatives who has this name." So they made signs, asking his father what he wished him to be called. He asked for a tablet and wrote, "John is his name." And all were amazed. Immediately his mouth was opened, his tongue freed, and he spoke, blessing God. Then fear came upon all their neighbors, and all these matters were discussed throughout the hill country of Judea. All who heard these things took them to heart, saying, "What then will this child be? For surely the hand of the Lord was with him." Mga kapatid, dumating na sa panahon na kung saan si Elizabeth ay magluluwal na. Siya ay manganganak na. At sa panahon na ito ng kanyang panganganak, pumaroon ang kanyang mga kapitbahay at sila ay naki-celebrate. They went to rejoice with Elizabeth sapagkat ang pangyayaring ito sa buhay ni Elizabeth ay napakalaking pagpapala para sa kanya. Kaya hindi matiis ng mga kapitbahay na hindi nila samahan si Elizabeth sa kanyang kagalakan ng pagkakaroon ng isang anak. At kung ating maalala rin patungkol kay Zacarias na hindi nakapagsalita simula noong nagbalita ang anghel Gabriel sa kanya na kanyang asawa ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki. Ngayon pa lamang na kung saan ay bibigyan na ng pangalan ang kanilang anak. Pagsapit ng ikawalong araw ay ginagawa ang pagtutuli ng bata at kasabay nito ay ang pagbibigay ng pangalan.
Sabi ng mga kapitbahay na Zechariah ang dapat na magiging pangalan ng bata sapagkat yun ay naayon sa kanilang tradisyon. Subalit, hindi pumayag si Elizabeth. Sa Elizabeth na Juan ang magiging pangalan ng bata. Sapagkat sa panahon noon, ang mga babae ay hindi talaga binibigyan gaano ng halaga ang kanilang boses. Kaya sa kalulihan ay hiningi nila ang desisyon ng ama na si Zechariah. Sapagkat si Zechariah ay hindi pa makapagsalita, siya ay humingi ng masusulatan. At isinulat niya, Juan ang kanyang magiging pangalan. At si Zechariah ay nakapagsalita. Kaya ito ay naging usap-usapan ng mga tao sapagkat ito ay kakaibang pangyayari nakakapagtaka, nababalot ng misteryo. Pagkatapos ng 9 na buwan na Zacarias ay hindi makapagsalita, ngayon ay bumalik na ang kanyang tinig at sinabi niya, Juan ang magiging pangalan ng bata. Si Zacarias sa wakas ay naintindihan niya at tinanggap niya ang mensahe ng Panginoon. Tinanggap niya ang ipinahayag ng Panginoon sa kanya. Sa kanyang pagbibigay ng pangalan, ito ay nagpapahayag na si Zacarias ay naroroon ang kanyang pagiging bukas na maging kaisa sa plano ng Panginoon. Mga kapatid, paano nga ba ninyo tinitingnan ang biyaya ng mga anak na dumating sa buhay ninyo? Ito ba ay lubusan ninyong inaangkin na pagmamay-ari ko ito at ang aking kagustuhan, ang kagustuhan ng mga magulang ang siyang masusunod? O lagi nating isinalang-alang ang Diyos na ang Diyos ang higit sa lahat, ang siyang nakakabatid, ang siyang nakakaalam kung ano ang kanyang gusto na mangyari sa buhay natin. Sana bilang mga magulang, ang inyong magiging papel is just to facilitate, no? Maging gabay lamang sa mga anak na turuan sila, gabayan sila na ma-discover kung ano ang plano ng Diyos para sa kanila. Sapagkat ang Diyos ay may plano sa bawat isa sa atin. Ganon din sa mga anak na ipinagkakaloob ng Diyos. Kaya sa Zacariah at sa Elizabeth ay nagbibigay ng huwaran sa lahat ng mga magulang na sana ang ating sarili ay laging kumikilala sa pinagmumulan ng biyaya. At sana ang ating puso ay laging bukas sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. So again, maligayang paghahanda sa inyong mga sarili sa nalapit na pagdiriwang ng Pasko at naway ang bawat sa inyo ay naroon pa rin yung sigasig na hindi lamang tapusin itong pagsasakripisyo na pumaroon sa simbahan sa magitan ng pagdalo ng balangisa, kundi higit sa lahat ay napapalalim natin ang ating ugnayan sa Panginoon. Ating nare-realize na una sa lahat napakahalaga ang
gawing sentro ang Diyos sa buhay natin, na sundin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. So again, rest assured of my prayers for each one of you, at pagpalain kayo lahat ng ating Panginoon.